Yo mga Adre, kamusta? Welcome sa ating vlog. Ako si Japes. Kasama ang kumpare kong si Jeps. Sama-sama tayo mag-e-explore, mag-create at ma-inspire. Mula sa mga gala sa iba't ibang lugar hanggang sa mga kainan at kasiyahan, interviews at mga kwentuhan, dito sa channel na to magkakaroon ka ng ultimate na saya at siguradong marami kang matututunan. Sa bawat kwento may bagong diskarte. Live life unscripted, where every moment is an adventure. Sa video na ito, nakapanayam namin ang isa sa mga aspiring content creator dito sa Pilipinas. Kilala siya na isang magaling na business owner at madalas din siya maimbitahan sa mga podcast para ma-share niya yung success story niya. This episode. And tonight, I've invited a couple of friends that I have. Recently, friends ko sila, pero nakikita ko na yung content nila online eh. So these two people are actually brothers. They're owners of a brand focused on sneaker sustainability. Gusto mo ba yan, Direk? Oh my God, excited na excited ako ngayong gabi. Alam mo naman passion ko yan, Bray, sapatos. Sapatos, Nagsimula siyang pasukin ang mundo ng content creation year 2018 at nahinto para i-pursue ang business na itinayo niya kasama ang kapatid niya. Sa ngayon, consistent siyang nag-upload araw-araw sa social media accounts niya at karamihan sa mga ito ay motivational at inspirational skits. Tara, manood at pakinggan ang kanyang kwento kung paano siya nagsimula dahil sigurado ako na marami kang mapupulot na aral dito. Welcome sa isang segment na naman ng ASI, Aspiring Content Creators Interview. At ngayong araw, makakasama natin ang isa sa mga aspiring content creators dito sa Pilipinas. Kilala siya sa mga contents na motivational and inspiring na may halong comedy. Mr. Donovan Telan. Hello guys, shoutout sa mga followers nila Japes and Jet. Anong naging inspirasyon mo sa paggawa ng content para i-upload sa social media o ibang platform? Since nung 2018, hindi pa naman ganun kapatok yung Facebook sa publiko. Actually, nag-start talaga ako mag-content dahil sa sayaw kasi dancer ako before. And na-inspire talaga ako sa mga dancer sa US before na yung type ng content nila is may story. Hindi lang sila basta sumasayaw. May story muna bago yung sayaw. Tapos yung music connected din sa steps or sa dance na ginagawa nila. So yun yung malaking inspiration ko. And siguro yun yung parang foundation ko kung bakit ako nagko-content right now Yung storytelling. Hindi lang siya basta sayaw, hindi lang basta nagbablog. Kumbaga importante rin yung storytelling na gusto mong i-portray o gusto mong sabihin sa audience na nakakapanood sa'yo. So yun, back nung 2018, hindi pa talaga ako familiar sa word na vlogging. Basta importante lang sa akin mag-produce ng content, mapakita yung talent ko, mapanood nila kung ano yung ginagawa ko. And yun, sinishare ko lang din yung journey nung ginagawa ko. So, ngayon na matagal-tagal na rin ako nagko-content since nung sa business ko nga, na Kick Salvation. Right now, nasa around 540,000 followers na kami dun And yun talaga yung malaking naging impact ko or naging foundation or nag-build sa akin sa paggawa ng content. Simula nung naging consistent kami sa pag-build ng Kick Salvation and sa pag-produce ng content sa Kick Salvation. And also on my personal brand, ang pinaka-mission ko din talaga is talagang maging good influencer. Kasi marami sa social media ngayon na alam mo yun, makapag-content lang, makapagpasikat, gagawin lahat ng mga nakakahiyang bagay or makatapak ng ibang tao para lang sumikat. Ako naman, hindi ko naman sila ginajudge or sinasabihin na masama yung ginagawa nila. Kumbaga nire-respeto ko rin sila kasi naintindihan ko rin bakit nila ginagawa yun at the first place Kasi syempre, malamang at sa malamang, kailangan nila ng pera. Kaya nauudyok sila na gawin yun. Pero for me naman, ang pinakamalaking mission ko rin sa social media is talagang maka-inspire ng mga tao na makakapanood. Kung ano yung mga dati kong na-experience dati, ng mga panahon na sa down or dark side ako ng buhay ko, gusto kong ma-share sa kanila yon kasi hindi lahat ng tao may napagsasabihan ng mga problema or may nakakarinig na advice para galing sa mga tao na ma-express yung advice ng tama. Kasi hindi rin lahat ng kaibigan mo ma-advisean ka na maganda Kumbaga, depende sa depende rin sa perspective ng kaibigan mo or pinagdaanan niya. Since ako naman, marami na rin ako pinagdaanan sa buhay.
hindi ko naman din pinipilit na lahat makinig ng payo ko. Importante sa akin kung sino lang yung maintindihan or maka-appreciate ng authenticity kung saan ako nanggagaling. Sila naman yung pinaka-importante. Like yung mga followers ko na nakikinig sa akin at sumusuporta. Yun naman yung importante sa akin ngayon sa paggawa ko ng content. Saka kahit naman anong ginagawa natin klase content, hindi naman natin mapiplease lahat. So talagang kung sino lang yung makaka-appreciate ng ginagawa mo, kung sino lang yung... Oo, totoo yan. Kasi sa the end of the day, laging merong taong galit sa'yo. Laging may tao na hindi sangayon sa ginagawa. Sa ginagawa mo, kahit ano pa man yung ginagawa. Kaya as long as masaya ka sa ginagawa mo, ituloy-tuloy mo lang. And yun, respetuhin mo lang din yung ibang tao na ayaw sa'yo. Okay. Then, yung second question natin, bakit di naging continuous o consistent yung pag-upload ng mga content nung mga panahon na nag-uumpisa ka pa lang? Kasi nag-backread kami dun sa kumbaga, hindi siya naging tuloy-tuloy. Ano ba yung mga naging struggle mo, ba't hindi naging consistent o yung continuous yung Actually, lahat naman ng content creator is ganyan yung nagiging problema sa simula. Mga ganyang struggles na hindi consistent. Kasi sa una talaga hindi mo pa maintindihan kung ano yung ginagawa mo kung bakit mo siya ginagawa. And I think right now mas consistent na ako, araw-araw na ako nag-upload kasi naintindihan ko na kung ano yung why ko. Kung ano yung dahilan, bakit ako nagko-content talaga. Which is yun nga, yung sinabi ko nung simula, para maka-inspire at makatulong talaga sa mga tao na walang idea kung paano nila malalagpasan yung mga problema nila or in general, kung ano yung pwede kong maambag, kung ano yung mga problema nila sa buhay. Ayun, siguro ang pinaka-problem lang talaga din is yung structure. Kung paano talaga mag-content, kung paano mag-shoot, paano magkaroon ng ganitong lighting, ng studio. Kasi once na magkaroon ka ng sariling space para gumawa ka ng content, mas magiging productive ka Dati kasi wala spontaneous lang ako, camera lang. Unlike ngayon, pag upo ko dito, content talaga yung gagawin ko. Kumbaga, tinatrato ko kasi yung paggawa ko ng content as work talaga Dati kasi trip-trip lang. Ngayon, trabaho talaga. Upo ako dito, mag-isip ako ng content, pagsusulat ako, gagawin ko siya, execute ko siya. Kasi may deadline na akong sineset, may goal na akong sineset. Unlike dati, nagko-content lang ako for the sake na masaya ako. Or for the sake na mapasaya ko lang yung sarili ko or may ma-post na ako. Right now, masaya pa rin ako kasi ito talaga yung gusto ko Kumbaga, operan mo ako ng trabaho, mas pipiliin ko pa rin yung content kahit wala akong kinikita Kasi masaya talaga yung nakapag-share ka ng magandang influence sa ibang tao Na-inspire mo sila, nababago mo yung buhay nila. Right now nga, may mga nagme-message sa akin na na-inspire ko sila, idol daw nila ako, nasagip ko sila sa kalungkutan or sa problema nila. So yun sa akin, hindi siya matatawaran ng pera Kumbaga, parang sulit na yung pagod ko sa paggawa ng content pag nakaka-receive ako ng mga ganong mga good comments, message. So, kumbaga yun na yung, kahit hindi nga ako i-monetize sa Facebook, kahit yun lang yung balik sa akin Parang, nabibigyan na ng magandang definition yung hard work na binibigay ko or yung deep why na gusto kong gampanan. Then, sabi mo nga, nababasa mo yung mga, maganda sa pakiramdam, yung mababasa mo yung mga goods comment. Paano naman pagka halimbawa may nakikita kang mga bashers? Paano mo naman siya ina-handle o para hindi yun maging distraction para magpatuloy ka sa ginagawa? Oo, tama. Actually, hindi na talaga maiiwasan. Kahit sa profession pa siguro yan Laging may mga tao na mag-hate talaga sa ginagawa mo. Kahit galingan mo or kahit wala ka nang ginagawa lagi pa rin may masasabi yung tao sa'yo Simula pa lang gets ko naman na meron na talagang mga mag-hate talaga sa'yo. Pero to be honest, nung mga nag-uumpisa ako, maapektuhan din talaga ako. Ayun, so simula talaga sa paggawa ng content, nandiyan na talaga yan. Yung mga mag-hate talaga sa'yo kahit anong gawin mo, kahit maganda or wala masyadong influence. Kasi pag pangit, malamang may pangit talaga sa video. Kahit maganda yung agenda mo talaga, laging may magandang pangit na sasabihin sa'yo. So, nung simula nga, first time kong maka-receive ng bad comment, talagang dinamdam ko siya, hindi ako nakatulog. Parang, ganun ba talaga yung ganun ba talaga yung pinoportray ng content ko? So, parang naging hindi ako makampante kung tama ba talaga yung ginagawa ko. Pero at the first place, habang ginagawa ko yung content na yun, alam ko maganda yung agenda ko, alam ko maganda yung message ko. Nagkataon lang na hindi kami align pareho sa gusto kong i-portray na. Although,
may marami na naka-appreciate talaga and na-inspire dun sa ginawa ko. Merong mga iilan na binasya ko na hindi align or against dun sa mga sinasabi ko. Na which is, yun yung mas pinagtuunan ko. Yung mga tao na nagbasa sa akin nung una. Pero right now, sa dami na rin ng mga natutuwa sa content ko, yung mga bashers kasi na yan, kumbaga, in general sa buhay, tingin ko, malungkot sila. Bitter pagka. Hindi naman bitter. Kumbaga, hindi sila masaya sa buhay nila. Kaya pinoproject nila sa pag-comment nila, sa pagsabi nila ng bad words sa mga tao na nakakaharap nila. Like, kunyari, may mga tao na matindi yung problema, tapos nasa labas sila. Konting sanggi mo nga lang sa kanila or maka-encounter mo lang sila ng mali. And then, baka magkasuntukan pa kayo, magkapatayan pa. Kumbaga, ganun lang. Kumbaga, tingin ko malungkot lang yung buhay nila kaya pinoproject nila sa content ko kaya hin-hate nila ako Kumbaga, nasa state lang sila ng buhay nila na malungkot sila. Kumbaga, nandun kasi ako sa level ng understanding na naintindihan ko na kung bakit sila nag-hate. Kumbaga, nanggagaling lang sila sa place talaga na yung understanding nila, hindi nila mas medyo malalim na yung mga sinasabi ko. Kumbaga, yung understanding nila mas hindi nila pine-present ba? Kumbaga, mas gusto nilang i-project yung idea lang nila na pangit. Kaysa mas gawin nila yung understanding sa mismong topic na yon, mas i-expand pa nila yung Lawakan nila yung pangunawan nila doon. yes, so idea nila. Yes, mismo. Kaya nila binabash talaga yung mga content creator na kahit pa paano is maganda naman talaga yung gusto nilang gawin. Kumbaga normal naman na talaga yung pangbabash And to be honest, maraming salamat sa mga bashers or nag-hate sa content ko dahil kundi dahil sa inyo, hindi naman mapupush yung content ko Kundi kayo nag-comment, mas lalong hindi kumbaga sa comment nyo, mas lalong napupush or na-up sa algorithm yung content ko. Kaya salamat pa rin. Kasi dahil sa inyo, kumikita ako Then aside sa mga business nyo, anong inspiration mo? Bakit ka ulit na motivate na ituloy-tuloy na kung ano man yung ginagawa mo before na hindi mo na pagpatuloy? Yun na nga yung nakikita ngayon ng mga followers mo, yung mga sumusuporta yun na consistent na yung nangyayari doon sa mga content na ginagawa. Kasi sa totoo lang, nung sa brand namin sa Pixelbation, habang ginagawa ko siya, nakakatuwa din talaga na maraming na-inspire. And to be honest, pag lumalabas ako, ang tawag lang sa akin, si Pixelbation So parang, na-realize ko na mas malaki pa yung kaya kong gawin aside sa pangalan lang ng brand ko Kumbaga, gusto ko mas makilala pa nila yung Donovante lang. Kung ano pa talaga yung kaya kong maambag sa Pilipinas o sa mundo. Kasi naniniwala ako na kahit sa small actions na ginagawa ko na to, kahit konti pa yung followers ko, alam ko may maganda akong magagawa or may maambag sa mga nanonood sa akin. Dahil everyday, wino-workout ko yung sarili ko Importante kasi as influencer or as content creator, kailangan gawin mo muna yung deep work sa sarili mo Kailangan on point ka sa discipline mo, on point ka sa relationship mo sa bawat tao. Kumbaga lahat ng areas ng pwedeng success, kailangan ma-workout mo muna bago mo i-share sa ibang tao. Kasi paano ka mag-share ng maganda sa iba? Kung empty cup ka naman, kung wala ka talagang maambag na maganda. Although, yung iba naman, kaya nilang gawin yun, pero ako naman kasi, nag-iisip ako sa long term Kumbaga, yung mga ginagawa ko ngayon, possible kasing mapanood na ng mga magiging apo ko or magiging apo pa ng apo ng in the future. So kung ano mang i-produce ko na content ngayon, kailangan on point yan. Kasi yung next generation ko na ng apelido ko yung manonood yan o magko-consume yan And ayoko na mapapanood nila ako na kaya ako sumikat dahil sa mga maling paraan or dahil kaya ako kumita dahil sa mga pagpo-promote halimbawa ng mga like mga ganon. Ayokong mabrandingan ako ng mga future generation ng dahil lang sa mga ganon na hindi ako basta desperado lang na gawin yung mga bagay. So kailangan talaga quality bawat gagawin mo kailangan. So, maniwala ka sa values mo. Merong matututunan yung audience mo, yung mga followers mo sa mga supporter. Hindi lang basta ma-entertain mo sila. Kasi sabi mo nga, pwedeng i-balance. Entertainment and value talaga. Maniwala ka lang sa sa sarili mo na tsaka manindigan ka sa kung ano talaga yung gusto mo. Kasi simulat sa pool, yun na talaga yung gusto ko mangyari. Maka-inspire at
ano, para maging maayos yung buhay ng mga manonood sa akin. Kaya, yun at yun lang ang ginagawa ko sa content ko. May manood man o hindi, dumami man yung followers ko. Paulit-ulit ko lang siyang ginagawa. Hanggang sa in the future, kung ano man mangyari, bonus na lang yun. Kasi ngayon, masaya na ako sa ginagawa ko. So what more pa, may mga dumating na blessing. Bonus na lang talaga yun. Baga, hindi ko na siya tinitaken for granted basta-basta. Baga, i-appreciate ko na lang. Saka mas magaan trabahuhin yung isang bagay pagka kumbaga gusto mo at masaya ka dun sa ginagawa mo. Yes, Hindi basta parang task mo lang na kailangan kong gumawa ng Oo, content, kailangan kong oo. mag-upload para ang target mo lang is para kumita. Baga, natural na lang dapat. Natural lang dapat. Kasi pag iniisip mo masyado yung pera, yung monetization, wala, hindi ka tatagal talaga sa totoo. Kailangan isipin mo talaga yung dahilan bakit ka nandyan, kung nag-enjoy ka ba talaga. Kasi kung ginagawa mo lang yan para sa pera, walang tumatagal na ano dun eh. Kasi isipin mo parang ginagawa mo yung trabaho nang hindi ka nagtatrabaho ka sa isang kumpanya nang hindi ka masaya. Kaya parang araw-araw pinapatay mo lang yung sarili mo nun. Yung mga stress na mga, yung mga problema mo. So hindi siya worth it. Mas maganda gawin mo yung isang bagay na nagpapasaya sa'yo. Kahit di ka kumikita, basta araw-araw feeling mo blessed ka or successful ka na sa buhay mo. Yun yung pinaka-importante. Paano nakakatulong sa iyo yung paggawa ng mga content para makilala ka at promote yung brand mo sa Actually, itong brand ko sa Donovan Telan, hindi ko pinopromote yung Kick Salvation. Kasi yung Kick Salvation, ano talaga siya established na. Sikat na yung brand eh. Marami na nakakilala doon, lalo na kung pag mahilig ka sa sapatos o kailangan mo ng service namin. Itong Donovan Telan naman, kaya ako siya sinisipagan. Kasi para rin siya talaga sa sarili ko. Kasi accountability ko to eh. Ginagawa ko tong pag-content as accountability sa mga nanonood. Kasi ayoko yung magsasabi ako ng isang advice. Tapos pag chinek nila yung buhay ko, hindi ko naman pala ina-apply sa buhay ko yun. So, malaking part to sa buhay ko as accountability dahil gusto kong mangyari sa buhay ko is walk the talk. Baga, lahat ng sinasabi ko, kailangan ginagawa ko siya at the first place. So, hindi ako naglalabas or nagpo-produce ng content nang hindi ko siya ginagawa sa buhay ko. Kasi, paano maniniwala sa akin yung tao? Paano nila mararamdaman na authentic yung sinasabi ko? Kung at the first place, hindi ko naman talaga siya ginagawa. So, in the long run, in the long-term goal, in the end, lalabas talaga kung sino ka talaga pag sumikat ka, huhukayin ng mga followers mo kung ano talaga yung pagkatao. ginagawa mo And talaga. right now, kung dumating man ako sa point na sumikat ako or dumami yung followers ko, confident ako sa buhay ko right now na kahit i-check nila yung background ko or past life ko, hindi ako basta-basta masisiraan or mababash. Kasi bago pa man ako mag-content, talagang inalign ko na yung buhay ko. Yun ay Inaayos ko personality na talaga. meron ka, ano? Yes, so kumbaga, blessing na lang kung sino yung makakita or makapanood sa akin. Kumbaga, kung sino na ako ngayon, yun na rin ako kung sino ako magiging in the future Kasi na-align ko na, na-build ko na yung character discipline ko, kung ano pa yung magiging ako in the future. So yun yung malaking factor kung bakit ko to ginagawa as accountability and also sa pag-inspire na rin ng mga makakapanood sa Kasi merong ibang mga content creator o yung mga na before yung ginagawa nila is parang tulong, yung mga ganon. Tapos nung nakilala na sila, wala na yung hindi na ganon yung nila. Kumbaga personal na lang yung inaano nila. Siguro ang pinagkaibahan lang namin is short term lang sila. Baga, kinapasok lang nila yung content creation for the sake na kumita sila. Yan, sumikat sila ng panandalian. Ako kasi gusto ko talagang sa kahit anong generation, may matatap akong buhay. Baga, hindi naman ako nagmamadali Kung ano yung ma-achieve ko this year, yun na yun. Kumbaga, masaya na ako sa mga ma-achieve ko. Ang pinaka-importante sa akin kung ano yung nararamdaman ko sa ginagawa ko. Kung masaya ba ako, kung marami ba talaga ako nai-inspire, or marami ba talaga ako nasisirang buhay. Pero, yun naman sa akin Kumbaga, kung ano yung present ko ngayon yun naman yung pinaka-importante. Bilang isang aspiring content creator, ano yung pwede mong ma-share or advice sa mga gustong pasukin din yung pagko-content sa iba't ibang platform? Lalo na yung mga ang target lang is yung mag-generate ng kumita ng pera. Ano yung maaari mong ma-share o may advice dun sa mga gustong pasukin din yung mundo ng content creation? Siguro pinaka-ma-advise ko sa gumagawa ng content right now is
bago kayo maging consistent is maintindihan nyo muna dapat kung bakit nyo ba siya gagawin. Kasi sa una masaya talaga siya eh. Pero kung marirealize mo na pumasok ka lang dito para sa pera talaga, is hindi ka talaga tatagal eh. Kasi maraming challenges ang pagiging content creator eh. Kasi siya eh, isipin mo parang sport siya eh, or isang craft talaga. Actually, craft talaga siya. So, lahat naman magsisimula sa pangit yung gawa mo, lahat magsisimula sa walang nanonood sa'yo. Ang pinaka tanong dito is, kaya mo bang sikmurahin yung mga ganung bagay? Kaya mo bang Tanggapin yung mga sasabihin. yes, tanggapin yung sasabihin ng pamilya mo na wala ka namang kinikita dyan, yung mga kakilala mo na pinagtatawanan lang yung ginagawa mo kasi mukha kang tanga, mukha kang baliw. So, yun yung mga dapat mong magkaroon ka ng tamang perspective sa mga ganung bagay. Kasi sa totoo lang, along the way, maraming magdi-discourage sa'yo, maraming sisiraan yung ginagawa mo. Kasi sa totoo lang, wala talaga mapapala sa simula. And possible, in the span of 1, 2 to 3 or 5 years, baka wala kang kitain eh. Depende pa yan sa ginagawa mo. Kasi naniniwala ako na kahit ano ngayon na topic eh, kayang sumikat niyan eh, as long as consistent ka eh. Kahit nga pag-usapan mo lang, lahat ng klase ng mesa eh. Panigurado may manonood sa'yo na may mga kolektor ng mesa, na mahilig sa architecture. Panigurado may manonood at manonood niyan. And in the future, pwede kang kumita na, let's say, itong mesa, may mga brand ng mesa sa'yo na makikipag-collab. So, syempre, babayaran ka na ng malaki para may promote mo yung mesa nila. So, wala na kasing boundaries ngayon kung paano kumita ng pera sa paggawa ng content. Yes, kaya importante, alamin mo kung ano yung mahal, yung gusto mo talaga na pag-usapan. Kunyari, mesa nga, gusto mong pag-usapan. Kunyari, sing-sing, gusto mong i-topic lagi, gusto mong gawa ng content. Meron ako napapanood sa TikTok, relo lang yung content niya eh. Kung paano siya mag-buy and sell, kung ano yung mga klase ng relo. Pero right now, nasa 200,000 followers na siya. Yan yung mga followers niya, mga lalaki, mga mahilig sa relo, ganyan. And also, sino ba mag-aakala na yung pagkain lang ng pagkain, habang kumakain ka sa tapat ng camera, is kikita ka na ng malaki. Di ba? Mukbang. Sino bang mag-aakala na magbabiral yun or may sikat na mga influencer na yun lang yung ginagawa? Wala naman, di ba? So, as long as gusto mo yung ginagawa mo, yung niche na yun, yung makabuild ka ng community around that, panigurado, walang mintis yan, magiging successful ka sa ginagawa. So yun mga Adre, nakapanayam natin si Sir Donovan Telanto. Napakinggan nyo naman yung mga sinabi niya. And then, baka meron kang gustong idagdag na Siguro na lang sa mga makapanood nito ng follower ni Japes and Jeps. So, ayun, salamat dahil nanood ka. And ayun, sana pasuportahan mo pa sila dahil syempre right now, struggling content creator sila eh. So sana i-follow, i-like, and i-share mo tong content na to dahil magiging malaking tulong to sa in the future magiging mga contents pa nila. Kasi naniniwala ako dahil nakausap nila ako, magiging good influencer na rin sila. Kung ano yung mission ko, sana mapasa ko rin sa kanila. And sa mga nakakapanood na rin. And also, syempre, dalaw na rin kayo sa page ko. Check out nyo yung mga content ko. And yun lang. Is there any, baka meron kayong mga gusto i-promote na business nyo? Siguro, kung mahilig kayo sa sapatos and gusto nyo magpa-restore or may mga sapatos kayo dyan na may sentimental value, check out nyo yung brand ko, yung business ko. Name is Kick Salvation. Siguro papakita na lang nila kung ano yung ginagawa namin. Magpo-flash na lang ngayon. Ayun, check out nyo. Kasi naniniwala ko lahat naman na makakapanood, mayroong sapatos eh. So, panigurado, target market kita. Kaya, ayun, check out mo yung page namin. And also, yun lang siguro, i-share mo na lang to, importante. Para mag-spread pa yung message yan yung ginagawa namin content. So yun sir, once again, maraming salamat sa opportunity na ma-interview. Salamat bro sa pagdalaw. Yun lang. At yan ang kanyang storya mga Adre. Salamat sa pagtutok at sa pagiging bahagi ng aming journey. Huwag kalimutang mag-subscribe o follow para sa mas marami pang adventures at kwentuhan. Hanggang sa muli, keep spreading good vibes at stay awesome. Bye for now!